Maraming bisis na may nangyayari sa amin ng amo kong babae. Nagagalit kasi siya kapag hindi ko sinusunod ang gusto niya. Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Bigyan natin ng buhay at kasagutan ang mensahe na mula sa ating Cinder Ramaklan na si Sir Richard. Maraming salamat sa inyong lahat at narito na ang mensahe niya. Idol, good evening. Bagong follower niyo po ako from Aklan, 35 years old. Ano kaya ang maipayo niyo sa akin, Idol? Trabaho ko po family driver. Yung madam ko kasi medyo malapit na kami sa isa't isa. 43 years old na po siya. Yung boss ko kasi isang kapitan ng internasyonal na barko at bihira lang na uwi. Halos nahulog na rin ang loob ko sa amo kong babae dahil palagi nang may nangyayari sa amin. Kahit kasi may edad na po siya, maayos pa rin po ang tindig ng amo kong babae. May anak na po sila, isang lalaki, pero nag-aaral po ng college sa bayan. Kaya 4 lang kami sa bahay kasama ang 2 katulong. Natatakot din kasi ako, Idol, baka kasuhan ako pag nalaman ito ng boss ko. Nakonsensya din sana ako sa boss ko, pero yung madam ko kasi ang may gusto, nagagalit kapag hindi ko sinusunod ang gusto niya. Ayaw ko naman na mawalan ng trabaho. Ako lang din ang tumutulong sa magulang ko. May kaso kaya ako, Idol, kung may magsumbong sa boss ko. Salamat, Idol. Okay, magandang araw sa iyo, si Richard ng Aklan. At para hindi na tayo tatagal, habang binabasa ko itong mensahe mo, sir, napapasanaol po ako. Pero sir, ang una ko kaagad napansin sa FB mo, yung post mo na sa tingin ko yung kasama mong babae na kumakain, yun po yung madam nyo po. Siguro sir, sa post mo na yun, kung maaari lang po, siguro tanggalin nyo muna sir. Sa caption mo pa lang sir na sinasabi mong kaya kitang ipaglaban, baka yun po ang magpapahamak sa inyo. Wala naman pong problema kung ipaglaban mo ang isang tao kung mahal mo ito, pero sa tamang paraan, tamang timing at sa tamang tao. Pero sa sitwasyon mo sir, siguro lakasan mo muna ang pakiramdam mo at pwede mong ikakapahamak ang simpleng post na yon. Okay sir, unahin natin yung sinabi mong pwede ka bang magkaroon ng kaso kung may magsumbong sa boss mo? Sa tanong na ito sir, ang dapat sana sumagot nito na legal ay abogado. Pero try kong sagutin ito gamit ang aking kaalaman. Kung may magsumbong at ipalagay natin na ang nakarating sa boss mong lalaki ay napansin lang nila o sa taong yun na may relasyon kayo ng madam mo, tingin ko wala namang kaso yun. Ang korte kasi ay nagbabase yan sa mga ebidensya, ibig sabihin kung hearsay lang ang nakarating sa amo mong lalaki, walang ground yun para makapag-file siya ng kaso laban sa'yo. Maliban na lang kung naaktuhan kayo na magkapatong sa loob ng isang silid o kwarto o di kaya ay nakuhaan kayo ng video habang ginagawa nyo ang paglalaro sa kwarto. Dito na pagkakaroon ng tinatawag na physical evidence at pwede na itong gamitin sa korte laban sa inyo. Pero marami pang ibang ground maliban sa nabanggit ko. Pero ito yung pinaka-basic. Kaya ang masasabi ko sa iyo, sa tanong mo na ito sir, hindi mo dapat katakutan ito. Ang dapat mong katakutan, yung damdamin ng taong ginawa nyo ng kalukuhan. Kasi hindi natin alam kung ano ang kayang gawin ng mister niya o yung boss mo kung malalaman niya na ginagawa mo ito sa kanya. At sinabi mong kagustuhan ito ng amo mong babae, pwede akong maniwala dito sir. Dahil kung hindi naman talaga kagustuhan ng amo mo ito, malamang nag-report na ito sa pulis o di kaya ay nagsumbong na ito sa mister niya para tanggalin ka na sa trabaho mo. Pero hindi niya ito ginawa, kaya posibleng totoo itong sinabi mong kagustuhan ito ng amo mong babae. Sa itsura mo pa lang kasi sir at pangangatawan, malaki ang chance na makapang-akit ka ng babae. Kaya hindi ako nagtataka kung nagkakagusto sa iyo ang amo mong babae. At hindi ito bago sa pandinig natin. Ang dami nang nangyayaring ganito noon pa man. Madalas nangyayari ito lalo na kung nasa ibang bansa o malalayo ang mga boss na lalaki. Pero hindi ko sinabi na tama itong ginawa mo sir. Kasi kung hindi ka makapag-isip-isip kaagad na maiwasan ito, tulad ng sabi ko, pwede kang mapahamak nito si Richard. At sinabi mong nakonsensya ka sir, posibleng mabait ang amo mong lalaki sa iyo. Posibleng minsan sa iyo pa nagtatanong yung boss mo kung kumusta na ang asawa niya o may ginagawa na bang kalukuhan ang asawa niya. Pero ang konsensya mo na ito, wala nang saysay dahil lalalamunin na ito ng salitang ligaya at naniniwala pa ako na may involved na pera ito galing sa amo mong babae. Oo, sabihin na nating praktikal na. Kahit alam mo na may asawa yung tao at dahil sa sinabi mong nagustuhan ka niya ay pinatulan mo na rin, mali pa rin ito sir. Sana wag aabot sa senaryo na hindi natin magugustuhan ang isang pangyayari.
Ito ang maging payo ko sa iyo, sir. Sadya kong pinaramdam sa iyo na kinukontra kita. Dahil malaking banta ito sa buhay mo, sir, na pwede mo talagang pagsisihan. Payo ang hinihingi mo sa sir, kaya sasabihin ko yung tama para sa iyo. Hindi ibig sabihin na sinder kita, paboran kita sa isang bagay na pwedeng ikasira ng buhay mo. Sa sinabi mong maraming bisis na may nangyayari sa inyo, nakikita ko na napamahal sa iyo ang amo mong babae. At tingin ko din nahulog na rin ang loob mo sa kanya. Kaya lang sir, nasa maling tao ka na dapat mong maunawaan at tanggapin na mali talaga ang mga ito at dapat mo talagang iwasan ito habang may panahon ka pa. Naintindihan kita sir doon sa sinabi mong mahirap mawalan ng trabaho, pero tingin ko mas mahirap yata ang mawalan ng buhay. Hindi mo sinabi dito sir kung may asawa ka na, kaya wala akong problema sa salitang ipaglaban. Pero doon dapat sa tamang tao, huwag dito sa amo mong babae. Bata ka pa naman at may itsura ka pa. Pwede ka pa makakakita ng babae na babagay sa'yo at tamang tao para sa'yo. Yung skill mo na pagiging driver, madali lang po ipasok sa trabaho yan. Kaya lang, nakikita ko kasi na dahilan kung bakit andyan ka pa. Hindi naman dahil sa trabaho, sir. Dahil po yan sa pabor na bigay sa iyo sa ngayon ng amo mo. Pero panandalian lang po yan, sir, na kaligayahan, pisikal at mental. Kapag siningil ka ng panahon doon sa taong sinaktan nyo, baka mas mahirap ang babalik sa iyo na tiyak akong pagsisisihan mo kung magawa mo pang magsalita. Kaya ulitin ko, mag-isip-isip ka na ngayon, sir. Marami ka pang magagawa sa buhay mo. Ganun pa man, ikaw pa rin ang masusunod. Ang payo ko na ito ay maaari lamang na makatulong sa iyo. Paalam.